Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, ang inyong pambansang health checker. Samahan niyo po ako at ang ating guest expert para pag-usapan ang napapanahong paksa tungkol sa ating kalusugan at kagalingan dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Issue Kalusugan. Tampok na balita hinggil sa kalusugan ng mamamayan. Issue Kalusugan sa Health Check Plus. Unang linggo ng unang Vermont mga health checkers. May kumukuti-kutitap na ba sa inyong mga lugar? Tila nagbabago na ba ang simoy ng hangin? Baka naririnig niyo na rin ang mga kanta ni Manong Jose Marie. O di na ba natin napapansin ang mga ito dahil nalulunod na tayo sa mga iskandalong nababasa at naririnig natin tungkol sa bilyones na nakamkam umano sa ghost at substandard flood control projects. Pero meron pa rin namang mga magagandang balita para sa ating mga health checkers. At ito ang pag-uusapan natin ngayong araw sa ating Health Check Plus issue, kalusugan. Ano ba itong low balance billing o zero balance billing policy na diniklara ng Pangulong Bongbong? Bilang bahagi ng Universal Healthcare at mandato ng PhilHealth at Department of Health, layunin ng zero balance billing policy na tiyakin na walang dapat bayaran ang mga pasyente sa mga pampublikong ospital. Pero marami sa atin ay hindi alam kung sakop nga ba o covered ika nga ng zero balance billing na ito. Paano ba malalaman kung covered tayo? Paano nga ba natin makukuha ang benepisyo ng zero balance billing? Lahat ng yan ay ating lilinawin kasama ang ating eksperto. Mapalad po tayo na diretso po nating aalamin mula sa masipag at mapagkakatiwalaang lingkod bayan sa Kagawaran ng Kalusugan o Department of Health. Let us all welcome Dr. Eric Raymond N. Raborar, Medical Center Chief ng Bicol Regional Hospital and Medical Center dyan po sa Albay. Magandang araw po sa inyo, Doc Eric. Bumati po muna tayo sa ating mga health checkers. Magandang araw po, Teacher Ellie, at sa ating mga nakikinig at nanonood na ating mga kababayan saan man sa mundo. Totoo po kayo dyan, Doc Eric. No? Napakadami po nating nakatutok ngayon at I'm sure curious po sila at nag-aabang para malinawan itong zero balance billing na ito. Pero Doc Eric, siguro bago po natin malaman mula sa ating kababayan kung ano po ang inyong role o responsibilidad sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Ako po ang Medical Center Chief ng Bicol Regional Hospital and Medical Center. Ako po ay nanungkulan noong 2021 sa panahon ng COVID. 20 years na po ako sa serbisyo. Dati po akong Emergency Department Head ng institusyon at dati ring Disaster Manager po. Napakatagal niyo na po pala, Doc Eric, sa serbisyo. Salamat po. At hindi po kayo nagsasawang maglingkod sa ating mga kababayan, lalo na po dyan sa Bicol. Sa ngayon po, Doc Eric, ano po ba ang mga kadalasang problemang pangkalusugan sa panahon ngayon? Kung bakit po sila pumupunta sa isang ospital? Marami po sa aming census na karamihan po ay mga buntis. Pangalawa po, pangalawa yung nagpapakonsulta po ng mga high blood. At ang mga common pong admission namin ay bukod sa buntis, yung mga napuputukan po ng ugat at trauma po, yung mga na-aksidente po. Yun po yung mga kadalasang dahilan ng mga konsultasyon po at admission po ng aming ospital sa ngayon po. Samot-sari po pala ang mga pasyenteng tinatanggap niyo dyan, Doc Eric, dyan sa inyong medical center at ospital. So, Doc Eric, punta na po tayo sa ating paksa ngayong araw po. Alam natin na ang hospitalization cost dito sa atin sa Pilipinas can pose a significant financial burden sa ating mga kababayan. Kung kaya't
anumang tulong mula sa ating pamahalaan ukol po dito ay napakahalaga para sa mga mamamayang Pilipino. Ano po ba ang ibig sabihin ng low balance billing policy o zero balance billing? At bakit po ito mahalaga para po sa ating mga pasyenteng Pilipino? Ang zero balance billing po ay yung no balance billing na programa ng PhilHealth po at ng Department of Health since 2017 pa po. Ito po ay nagbibigay lunas sa mga problema ng ating mga kababayan na walang pambayad o kaya walang pera pambili ng mga kailangan pag sila ay nako-confine. Yun po ngayon ay yung pong programang ito ay sinasagot po yung mga ganong problema po ng ating mga kababayan. Kaya po talaga pong napaka-importante niyan yung programa pong ito. At yun nga po, sa narinig ninyo sa ating Pangulo, ito po ay ine-emphasize na at lalong pinagtitibay po sa tulong po ng Department of Health at ng PhilHealth po. Doc Eric, ako po ay naging nurse sa PGH, Philippine General Hospital. So nung nilabas po nila ito noong 2017, parang hindi pa po ganun alam mga tao. Opo. So maganda po na nabanggit ulit. Oo nga po. Pero talagang yung implementation po, kanya-kanyang diskarte noon sa ospital kung paano mo ma-implement Pero nung simula po ako nung umupo na, sabi ko, pikit mata, implement natin yan. Kasi di ba galing lang tayo sa COVID. Opo. Talagang hirap ang mga tao noon. Wala talaga. So, we find ways talaga kung paano yan ma-implement. Doc Eric, nakakagaan ng loob malaman na may ganitong polisiya para sa talagang naghihirap at ng mga kinangangailangan natin mga kababayan. So, Doc Eric, tinawin pa po natin, sino po ba sa ating mga health checkers ang sakop nito at ang pwedeng makinabang sa zero balance billing? Ang pwede pong makinabang dito ay unang-una po yung ating mga PhilHealth members. At yung wala naman pong PhilHealth, may tinatawag po tayong on-site po kung saan po pag kayo nagpunta sa ospital at wala kayong PhilHealth, meron po tayong tinatawag na on-site na kung saan po i-enroll na lang po kayo para po matugunan yung pangangailangan po ninyo sa ospital po. Doc Eric, nabanggit ninyo na para ito sa mga talagang walang pambayad, at kailangan PhilHealth member or on-site member po. Ganun po ba yun, Doc Eric? Kasi medyo nalilito po kami, I'm sure marami pong nagtatanong din, lahat ba kami covered? Ibig sabihin po, nito dahil dito sa on-site na meron din po kahit hindi po kami PhilHealth member? Opo, yan po ang tugon dyan para masagot nga po yung tinatawag nating on-site, yung point of care po ang tawag natin doon, na kung ako po'y hindi miyembro at ako'y napunta sa ospital, may tinatawag pong point of care na system na kung saan po ako ay i-enroll ng ospital po para po, sinasabi ko nga, matugunan yung magiging pangangailangan nyo habang kayo naka-confine po sa ospital. Napakaganda naman po niya na talagang good news yan, Doc Eric, para sa ating mga kababayan. Pero Doc Eric, kami po ay nagtatanong din po, saang mga ospital po ito available? Lahat po ba ng pampublikong ospital ay meron pong ganitong policy? Hindi lang po para sa DOH Hospital. Ang pagkakaalam ko po, pati po yung mga private hospital na may basic ward o yung mga tinatawag nating charity ward po, ay may zero balance billing din po sila. Basta po compliant ang mga PhilHealth requirements ng isang pasyente at nasa basic ward or charity ward po, kung sa yung mga alam po kung basic ward po is yung tinatawag nating charity ward Yun po yung makakasiguro po sila na apply po sa kanila ang zero balance billing po.
Applied po pala yan, no? So, even hindi po pala DOH hospital, no? So, marami po kasi kaming naririnig na DOH hospitals lang po ito available. So, available din po ito sa ibang may basic ward na tinatawag o charity ward. Tama po ba, Doc Eric? Tama po kayo. Basta po kayo ay magpa-confine sa basic ward, kahit po ito ay private hospitals, basta po i-avail nyo lang ito sa basic ward po. Matutugunan po yung zero balance billing po. Yun po pala yun, Doc Eric, no? Kaya maraming nalilitong mga pasyente dahil ito po pala hindi pare-pareho yung coverage sa ospital, pero dapat po ay naka-admit o naka-confine sa ating mga basic ward. Yun po ba yun, Doc Eric? Tama po. Tama po kayo, Teacher Ellie. Basta po kayo ay naka-confine sa basic ward o yung tinatawag po nating charity ward ng DOH hospital o private hospital, ma-avail niyo po yan. Tama po kayo. Napakaganda naman po nun, Doc Eric, ano? Pero Doc, to clarify po, kapag pasok po sa no balance billing o zero balance billing, as in wala na po bang babayaran ang pasyente kahit 5? Tama po kayo, wala po. Basta compliant po sila sa PhilHealth requirement at sa mga medical assistance requirement po, makakaasa po silang wala silang babayaran po. Yun po pala yun, no? At talagang yan yung gusto po naming marinig, Doc Eric. Kaya dapat talaga alam ng pasyente, no, yung ating mga karapatan at benefits, lalo na't malinaw naman na covered sila. So, sa inyong pagkakaalam po, Doc Eric, ano po ba ang may malaking share o bahagi ng gastos ang pinapasan ng ating mga kababayan, lalo na po kapag sila po ay na-confine sa ating mga ospital? Mga gamot po at medical supplies ang pinakamalaking pinagkakagastusan ng ospital para sa isang pasyente po na na-confine sa aming ospital. Pero po, wala po silang binabayaran. Basta po, sagot po namin yan. Bahala po ang ospital namin dyan para matugunan po yung pangangailangan ng pasyente po. Doc Eric, may tanong po ang isang taga-subaybay natin dyan sa Albay, no? Paano daw kung biglang kailangan ng lab test o gamot na wala sa ospital? Kasama pa rin po ba ito sa no balance billing? Opo, tama po kayo. Butik na itanong niya yan. Tama po kayo. Kasi po, bahala po kami na bumili. At kung sakasakali po na wala sa ospital namin, kung kayo po ang bumili niyan, i-reimburse po ng ospital yan. Provided ipakita nyo lang po yung resibo at yung resetang ibinigay sa inyo at i-reimburse po namin yan. Ganyan po ang patakaran namin sa ospital namin ngayon. Napakaganda at sobrang good news po talaga niyan, Doc Eric, no? So parang kahit na bumili po ako or pinagawa ko po itong test, kung hindi po siya available sa ospital kung saan po ako na-confine, ay maibabalik po sa akin yung aking pera. Tama po ba yun? Tama po kayo, Teacher Ellie. Maganda pong na-emphasize po yan. Obligasyon po namin i-reimburse kayo. Basta po ipakita lang ang resibo, i-reimburse po namin yan. Napakaganda talaga, Doc Eric. Talagang tuloy-tuloy ang good news natin dito sa ating pagkukwentuhan, ano? Doc Eric, pakibigyan lang po ng linaw. Mayroon pong nagtatanong dito mula sa ating mga health checkers kung meron bang age limit yung mga sakop o covered ng zero balance billing na ito. Wala pong age limit. Basta may PhilHealth at naka-admit po sa basic ward, covered po tayo ng zero balance billing or no balance billing po. Doc Eric, paano naman po sa mga sakit? Ano po yung mga klaseng sakit ang covered nitong no balance billing na ito? Lahat po. Huwag po kayong mag-alala, lahat po ay covered ng no balance billing po. Yan po ay tugon namin para walang agam-agam ang ating mga pasyente at bantay. Covered po yan. Inuulit ko po, covered po yan as long as nasa basic ward po tayo. May implement namin ang no balance billing po. Napakalinaw po, Doc Eric, no, ng inyong pag-e-explain at magandang na-emphasize natin na itong no balance billing na ito ay sa basic ward. Maa-avail at mako-cover tayo nitong no balance billing na ito. At I'm sure marami pong
gumaan ang loob, Doc Eric, no, nang binabanggit natin na wala silang gagastusin kung sakali man ay magkasakit sila at ma-admit sa ating mga basic ward na mga ospital. Doc Eric, ayan po, napakarami pong katanungan na pumapasok na, lalong-lalo na po sa aming social media platforms tungkol po sa zero balance billing. Ilang hospitalization days daw po ba ang maaaring makover ng tinatawag na zero balance billing na ito? May limitasyon po ba sa haba o panahon na nasa ospital ang pasyente, Doc Eric? Base po sa regulasyon, kailangan more than 24 hours po ang confinement ng isang pasyente para magamit po ang PhilHealth at ma-avail ang no balance billing. Pero po, wag po kayong mag-alala. Kasi po, kunyari, kayo ay nadala sa ospital at less than 24 hours. Paano yan? Kayo po'y kunyari napunta sa emergency room. So, wala pa akong 24 hours. So, ma-avail ko po pa ang no balance billing. Ma-avail nyo po. May tinatawag po kaming outpatient emergency care benefit package. Yun po ay for PhilHealth or for patients less than 24 hours ay nasa ospital. So, ma-avail nyo po yun. At yung nagpakonsulta naman po, kasi matanong nila, ay paano naman, nagpakonsulta lang naman ako, hindi naman ako nagpa-confine. Paano yan? Hindi ko ba ma-avail yung package na yan? Meron po, may tinatawag naman po tayong konsulta package. Yan po yung mga nagpakonsulta lang sa outpatient. At again po, inuulit ko, yung pumunta naman sa emergency room na less than 24 hours, meron po tayong outpatient emergency care benefit package po. Kaya po, covered na po yan. Yun po yung ine-emphasize lang po natin para po wag lang magkalituhan. So, marami po palang benefits, Doc Eric, no, liban po dito sa no balance billing na pwede naming ma-avail. Kasi totoo po yan, Doc Eric, talagang may agam-agam, no, kapag outpatient o kaya naman nasa emergency room lang, maganda po na nabanggit natin, no, sa ating mga health checkers. Ayan po mga health checkers, no, meron po tayong outpatient emergency care benefit package kapag po less than 24 hours lang tayo sa ospital na na-confine, o di kaya yung konsulta package na nabanggit ni Doc Eric para naman sa mga magpapakonsulta sa outpatient. Doc Eric, nabanggit na din po natin itong mga packages na ito. So, sa packages po na ito, Doc Eric, covered din po ba lahat? Pati po yung nabanggit natin kanina na mga laboratorio, for example, o kaya mga gamot, Doc Eric, kasama po ba yun? Opo, kasama po yun, Teacher Ellie. Buti ho, again, na ine-emphasize nyo po at para maalala ng ating mga tagapakinig na yun po, kasama po yan lahat. Huwag po silang mag-alala, kasama po yan. Talagang hindi po kami mag-aalala ngayon, Doc Eric, at hindi na mag-aalinlangang magpatingin sa ating mga ospital, lalo na po napakadami po palang benefits na available para po sa ating mga health checkers. So, Doc Eric, tinatanong naman po dito ng isa na namang masugid na taga-subaybay natin, Doc Eric, yung zero balance billing policy daw po ba ay isa kakatuparan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas o piling parte lang po ba ito ng ating bansa, Doc Ed? Base sa anunsyo ng ating mahal na Pangulo, ang zero balance billing policy ay ipinatutupad sa buong Pilipinas. Kung maalala po natin, pagkatapos noon, naglabas ng lista ng lahat ng DOH hospital sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas. At isa na po rin yung aking ospital na nagpapatupad ng policy pong ito. Nako, talagang tuloy-tuloy po yung kinatutuwa natin sa ating kwentuhan, Doc Eric, dahil mga health checkers, buong Pilipinas pala ang coverage nitong no balance or zero balance billing policy na ito. So, Doc Eric, na-excite po ang ating mga tagapakinig at mga nanonood sa atin. So, bumubuhos na po ang maraming katanungan at bago po ng lahat ng yan, we will take a break. Mga health checkers, wag po kayong bibitaw. Marami pa po tayong malalaman pa mula sa butihin nating guest expert.
Ilang saglit lamang ay magbabalik po ang Health Check Plus issue, kalusugan. Abangan po. Issue Kalusugan. Tampok na balita hinggil sa kalusugan ng mamamayan. Issue Kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account.